What if dumating ang araw na tuluyang ipagbawal ang pangihimasok ng pananampalataya laban sa politika? Kapag ang relihiyon ay manatili lamang sa loob ng mga pader nito at ang pamahalaan ay magdesisyon ng walang impluensya ng relihiyon, mas magiging malaya ba ang lipunan o may mawawala sa ating kolektibong konsensya? Iyan lamang ang ilan sa mga katanungan na bibigyan natin ng linaw. Dito lang sa Ingo News Commentaries. Magkasabay na umusbong ang pananampalataya at pamahalaan sa bawat yugto ng kasaysayan. Ang relihiyon ay nagbigay ng moral na balangkas sa mga komunidad, habang ang Estado ay nagtatag ng mga batas upang panatilihin ang kaayusan, kaunlaran, katarungan at kapayapaan. Ngunit sa modernong panahon natin ngayon, mas nagiging malinaw ang tanong na ito. Ano nga ba ang mangyayari kung ang dalawang ito ay tuluyang paghiwalayin dahil sa politika? Sa Pilipinas, kung saan malalim ang impluwensya ng Kristyanismo sa kultura, tradisyon at pang-araw-araw na pamumuhay, ang tanong na ito ay hindi lamang theoretical, ito ay personal, panlipunan at pambansa. Ang ideya ng separation of church and state ay nakapaloob sa ating konstitusyon. Sa prinsipyo, ito ay nagsisiguro na ang pamahalaan ay hindi kontrolado ng relihiyon at ang relihiyon ay hindi ginagamit bilang instrumento ng kapangyarihan ng pamahalaan. Ngunit sa praktika, ang mga mamamayan ang nagiging tulay. Ang mga botante ay may sariling paniniwala, moralidad at pananampalataya na natural na nakaaapekto sa kanilang mga desisyon sa halalan at pananaw sa mga patakaran ng gobyerno. Isipin natin ang isang senaryo kung saan ang mga relihiyosong organisasyon, kabilang ang Iglesia ni Cristo, ay piliing huwag makialam sa anumang diskursong pampolitika at pambansang usapin, walang pahayag, walang panawagan, walang oposisyon sa mga panukalang batas. Sa ganitong kalagayan, maaaring sabihin ng ilan na mas magiging malaya ang demokrasya dahil ang mga desisyon ng mamamayan ay hindi maiimpluwensyahan ng institusyong pangrelihiyon. Ang politika ay magiging larangan ng mga ideya, plataporma at pulisiya, hindi ng paniniwala. Ngunit may mga nagtatanong din, kung aalisin ang boses ng relihiyon, sino ang magbibigay ng moral na paalala sa lipunan? Para sa marami, ang relihiyon ay hindi lamang personal na paniniwala kundi pinanggagalingan din ng etika at pagpapahalaga. Ang mga konsepto ng katapatan, malasakit at pananagutan ay madalas iniuugnay sa espiritual na aral. What if ang mga diskusyon sa mga issue tulad ng kahirapan, karapatang pantao at katarungan ay mawala ng relihiyosong perspektibo? Magiging mas praktikal ba ang mga patakaran o mawawala ang dimensyong moral na nagbibigay lalim sa mga desisyon ng pamahalaan? Salamat mga kapatid, sabay-sabay sumayaw. Sa katotohanan tayo'y iisa ang galaw. Sa bawat suporta, puso'y nag-aalab. Mula naman sa perspektibo ng gobyerno, ang isang lipunang walang direktang impluwensya ng relihiyon sa politika ay maaaring magmukhang mas neutral at pantay. Ang mga batas ay ipapasa batay sa datos, konsultasyon at interes ng publiko, hindi sa doktrina ng isang partikular na paniniwala. Ngunit ang tanong ay nananatili pa rin. Kaya ba ng Estado na ganap na iwalay ang sarili mula sa mga paniniwala ng mga mamamayan ito? Dahil sa uli, ang mga mambabatas at lider ay tao rin naman. May mga sariling konsensya, paniniwala at pagpapahalaga. Ang Iglesia ni Cristo ay kilala sa pagbibigay diin sa kaayusan, pagkakaisa at pagsunod sa aral ng Biblia. Sa loob ng komunidad, ang pananampalataya ay nagiging gabay hindi lamang sa espiritual na buhay, kundi sa asal bilang mamamayan. What if ang ganitong impluwensya ay manatili lamang sa pribadong espasyo, sa tahanan at mga kapilya at hindi na umabot sa pampublikong diskurso? Magiging mas hiwalay ba ang buhay spiritual at buhay sibil ng isang mananampalataya? Sa isang banda,
maaaring magkaroon ng mas malinaw na hangganan ng pagitan ng personal na paniniwala at pampublikong patakaran. Ang mga debate ay magiging mas teknikal, mas nakatuon sa ekonomiya, agham at batas. Sa kabilang banda naman, may pangamba na ang lipunan ay maaaring maging mas mekanikal kung saan ang mga desisyon ay nawawala ng makataong konteksto na kadalasang dala ng pananampalataya. Ang mga isyu ay tatalakayin batay sa karanasan at pangangailangan ng mga tao, hindi sa doktrinang pangrelihiyon. Ngunit ang tanong ay, handa ba ang lipunan na bumuo ng iisang moral na balangkas na hindi nakabatay sa pananampalataya? O mananatili pa rin ang impluwensya ng relihiyon sa mga desisyon ng individual kahit wala na ito sa pampublikong entablado? Habang ang mundo ay nagiging mas magkakaiba sa paniniwala at kultura, ang hamon ay kung paano pagsasamahin ang kalayaan at pananagutan. Ang politika ay hindi lamang usapin ng kapangyarihan, kundi usapin ng kung anong uri ng lipunan ang nais nating buuin o pagyamanin. What if ang relihiyon ay maging tahimik sa politika, ngunit ang mga mamamayan, dala ang kanilang pananampalataya sa puso, ay patuloy na humubog sa kinabukasan ng bansa? Marahil sa ganitong senaryo, ang tunay na impluwensya ay hindi nagmumula sa institusyon, kundi sa konsensya ng bawat isa. Sa pagtatapos ng dokumentaryong ito, malinaw na ang tanong kung dapat bang makialam ang relihiyon sa politika ay walang simpleng sagot. Ang isang lipunang tahimik ang simbahan sa pampublikong diskurso ay maaaring magmukhang mas malaya at neutral, ngunit maaari ring mawala ng isang mahalagang boses na nagbibigay diin sa moral at malasakit sa kapwa. Para sa mga mananampalataya, kabilang ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ang hamon ay kung paano isasabuhay ang pananampalataya sa pribadong buhay habang ginagampanan ang tungkulin bilang mamamayan. Para sa Estado, ang hamon ay kung paano bumuo ng mga patakaran na makatarungan at makatao sa gitna ng iba't ibang paniniwala. Dahil sa huli, ang hinaharap ay hindi lamang nakasalalay sa kung sino ang magsasalita sa politika, kundi sa kung paano tayo makikinig sa isa't isa na may respeto, bukas na isip at hangaring magkaunawaan.